God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programa ng Life and Grace na dinadala po sa inyo sa pakikipagtulungan ng Ministeryo ng Newness in Christ dito po sa Australia. Nais po namin magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyo pong panonood at pagsubaybay na sa amin pong expectation na kayo po ay may natututunan at lumalago sa inyong kaalaman sa Panginoon at sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Pare-pareho po tayong natutulungan. We thank you so much na marami po kaming mga feedback na natatanggap at mga pangyayari po na ang ating pong programang itong Life and Grace ay patuloy na umuunlad at nakakaabot pa po sa mas marami pang dapat abutin. Salamat po sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa chapter 3 pa rin at susubukan po nating tapusin ang chapter 3. Magsisimula po tayo sa ating pag-aaral ng Galatians na mula po sa verse 22 hanggang 29. At pinamagatan po natin ang atin pong episode for today na heirs according to the promise. Ang ibig sabihin po ay mga tagapagmana ayon sa pangako. Again, ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Napag-aralan po natin sa atin pong last episode na si Pablo ay gumamit ng isang human illustration patungkol po sa kontrata o kobenante. Na ang sabi po ni Pablo ay ganito, na kapag ang isang kontrata, isang kasunduan ay napagtibay na o nagkaroon ng legal basis, walang sino man ang makapagpapabago nito o makapagdaragdag man sa mga conditions nito. Yun po yung sinabi ni Pablo. Kaya pinaliwanag niya na gayon din naman ang naunang covenant ng Diyos kay Abraham kasi pinagtibay niya po ito. Yung covenant of promise po na ito, na dahil ito po ay pinagtibay ng Diyos mismo sa panunumpa niya. Ang Diyos mismo po ang nanumpa dito. Nung manumpa siya sa kanyang sarili mismo. Alam po, sabi po ng Genesis chapter 22 verse 16 ay sumusumpa ako sa aking sarili. Kasi po wala pong mas mataas na panunumpaan ng Diyos kaya sa sarili niya siya nanumpa. Sabi niya, sumusumpa ako sa aking sarili. At sa ibang salin po ay ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan Yahweh. Nanumpa po siya sa kanyang pangalang Yahweh kasi po yun yung pinakamataas na pangalan. Ang covenant na ito ng Diyos kay Abraham ay hindi napawalang saysay kahit na nagkaroon pa ng ibang covenant ang Diyos kay Moses. Yung pong tinatawag nating covenant of the law. At ang mga pangako ng covenant of promise na ginawa ng Panginoon para kay Abraham at sa kanyang binhi, tandaan niyo po, hindi sa kanyang mga binhi, kundi sa kanyang binhi. Ang ibig sabihin ay ang Panginoong Jesucristo na siyang naging binhi ni Abraham at hindi po sa mga Israelita na lahi ni Abraham. Ipinaliwanag din po ni Pablo na ang covenant of the law na ito ay idinagdag lamang. It was added. Idinagdag lamang sa covenant of promise dahil sa pagsalangsang o dahil po sa kasalanan. Anong dahilan? Upang maipakita at mamagnify ang kasalanan. Upang ang tao ay matanggal mula sa kaniyang malalim na pagkalinlang, sa kaniyang gawa, at sa kaniyang kaisipan na kaya niyang iligtas ang kaniyang sarili at maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang sariling kabutihan. Mali po ito. Wala pong makapagliligtas sa kanyang sarili kahit pag gumawa ka ng mabuting bagay. Mabuti po ang paggawa ng mabuting bagay, subalit hindi ang paggawa natin ng mabubuting bagay ang nakakabigay sa atin ng kaligtasan. Tanging ang Panginoong Jesucristo. At dahil dito, it ruled out the possibility of self-salvation and made us ready. Tayo po ngayon ay naging handa, ready for the covenant of grace and receive the promise of a Savior. Ito po yung layunin. Kaya po dinagdag ang kautusan. Tanggalin sa pagkalinlang ang mga tao na kaya nilang iligtas ang kanyang sarili at dumating siya sa sukdulan na susuko siya
Wala akong kayang gawin upang mailigtas ko ang kanyang sarili at kailangan ko ang magliligtas. At dumating ang Panginoong Hesus, kinakailangan nating tanggapin ang lahat ng kanyang ginawa at sabihin nating, Panginoon, Jesus, ikaw ang aking tagapagligtas, iligtas mo po ako. Doon lamang po tayo naliligtas. Alam niyo po, kasama po sa mga pangako ng Covenant of Promise ang pagpapawalang sala, justification, na sa sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo na siyang binhi ni Abraham. God's promise of justification through faith was given long before the introduction of the law and always has been the only way to justification with God. Wala na pong ibang kaparaanan. The law was not given to bring justification. The law was only temporary until the new covenant could be implemented to the promised seed na si Jesucristo. Kaya po when Christ came, He put an end to the law for righteousness. Si Kristo po ang katuparan ng kautusan para sa katuwiran ng bawat sa Kanya ay sumasampalataya. Alam niyo po, hindi po ayon ng katotohanan ito kalimitan sa takbo ng napakaraming kaisipan ng maraming tao. Kung kaya po nakapagtatanong sila ng ang kautusan ba ay laban sa pangako ng Diyos? Of course, diniscuss na po natin ng nakaraan that the obvious answer is no, not by any means. Kahit nga po si Pablo ay completely supported to the law kung ang kautusan ay nagamit for its original intent, purpose, and design. At ang tanging ayaw po ni Pablo ay kapag itinuturo ang kautusan na sinasabing ang obedience to the law ang nakakapagpawalang sala sa atin sa harapan ng Diyos. That was impossible and never the intention God had in giving the law. Hindi po yun ang nais ng Diyos sa pagbibigay niya ng kautusan. At kung ang kautusan na ito ay makakapagpawalang sala sa atin po at kahit kanino at makapagbibigay ng buhay sa atin, then ito na sana po yung paraan na ginamit ng Diyos para ituring tayong matuwid kaysa sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. The function of the law is to bring life. If the law could do that, then it would be competing with the promise. Lalabanan nito yung covenant of promise. But the law cannot bring life. Hindi po kayang ibigay o magbigay ng buhay ang kautusan because it was not given for such a purpose. Hindi po kasi yun ang layunin ng kautusan. Our only hope of salvation, our only hope of life is through faith in the Savior. Si Jesus lamang ang paraan para tayo ay magkaroon ng buhay at kaligtasan. Ito po yung konklusyon na sinasabi ni Pablo sa una-una po nating pag-aaral. And I hope na kapag bigay po kami ng linaw na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang natatamo, ni ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay natatamo lang sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Magpatuloy po tayo. Galatia Kapitulo 3, talatang 22, ngunit sinasabi ng kautusan na ang buong mundo ay alipin ng kasalanan. Kaya ang mga sumasampalataya lamang kay Hesukristo ang makakatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Alam niyo po, ang kataga ditong alipin ng kasalanan ay ginagamit po sa wikang Griego para po sa mga nakabilanggo. Kaya nga po sinasabi ni Pablo na ang buong mundo ay naaalipin at natatali sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Everybody in the world is controlled by his strong desire to sin. Ito po yung sinful nature na ang mga Kristiyano ay mayroong dating pagkatao. Ito po yung dating pagkatao ng mga Kristiyano. At ang kautusan ang ginamit ng Diyos upang buhayin ng matinding pagnanasa sa mga tao na magkasala.
Ito ang ibig sabihin ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma Kapitulo 7 talatang 11. Ang sabi niya, sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos, sa pamamagitan po ng kautusan, at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Sinasabi po dito ni Pablo, hindi lang ang kanyang kondisyon, kundi po ang kondisyon ng lahat. Kaya po dito sinasabi niya sa verse na ito na hinatulan ng Diyos ang buong sangkatauhan dahil sa kasalanan upang ang lahat po ay nanahatulan ay mapalaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa tagapagligtas. Dahil sa kasalanan, walang sino man ang nakalalamang sa pagtanggap ng katuwiran. Naging pare-pareho po tayo. Sabi nga po ay, the ground is level at the foot of the cross. Sa harapan po ng krus ni Kristo, pare-pareho po tayo. Pare-pareho po tayong makasalanan at pare-pareho po tayong pwedeng tumanggap ng katuwiran ni Kristo. Ang kalayaan mula sa kasalanan at ang pagdating ng katuwiran ay hindi sa pagsunod sa kautusan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Wala na pong iba. Ituloy po natin Galatia Kapitulo 3 talatang 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. We were kept under the law, shut up waiting for saving faith in Christ to be revealed. Tayo po ay ikinulong at binantayan sa ilalim ng kautusan at naghihintay hanggang ang pananampalatayang nakapagliligtas ay mahayag kay Kristo. Ang unang praise po na ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nagsasalarawan ng pananampalataya ni Hesukristo. Faith of Jesus Christ po ang pinag-uusapan dito. Sasabihin ni Pablo sa verse 25 na ngayon dumating na ang pananampalataya. Ito ay ang pagkaunawa ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Ito po yung understanding na nakuha natin sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang salitang binabantayan sa wikang Griego ay nagdadala ng kaisipan na ang kautusan ay nagsisilbing bantay, gwardiya sa kulungan na siyang nagkulong sa atin sa kasamaan, sa mga desire natin at paghatol. At ang katulan o condemnation ay palagian nating nararanasan sa pagtingin natin sa ating mga sarili. Tuwing magkakamali po tayo, tinitingnan natin ang sarili natin, sinasabi natin, "Nako, hindi ako karapat-dapat, hindi ako worthy sa Panginoon." Doon po tayo nakulong. At ang faith kay Jesus Christ, ang susi na nakapagbubukas ng pintuan ng pagkakabilanggo sa kasalanan at kahatulan. Ang kautusan ang nagsilbing harang at nakapigil sa atin na matamo natin ang kaligtasan sa sarili nating pagsisikap. Napakataas po ng hinihingi ng kautusan, ni hindi man lang natin ito kayang masukat. Hindi po natin ito kayang abutin, ni sukatin, hindi natin kaya. Tayo ay nabilanggo ng kautusan upang ang tanging paraan ay tumingin sa Diyos para tayo ay matulungan. Ituloy po natin, Galatia Kapitulo 3, talatang 24. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse po na ito ay sinasalarawan ang kautusan bilang tagapagturo. Sa English word po ay na-translate to sa salitang schoolmaster, na siyang nagdadala po sa atin, umaakay po sa atin kay Kristo upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. The Greek word po for schoolmaster o tagapagturo ay ang salitang paidagogos. Okay? Yung pong salitang paidais means by foot. Okay, kaya po ginagabayan tayo, inaakay po tayo nito papunta kay Kristo. Ito po ay isang katulong sa isang sambayan ng Griego o Romano na ang trabaho ay tagasundo at tagapaghatid ng isang batang maliit sa
school na pinupuntahan niya. Doon po, dinadala niya po ang bata sa tunay na teacher. Siya rin ang nagsusupervise sa pag-uugali ng bata hanggang sa ito ay dumating sa tamang edad. And although ang pedagogos po na ito ay nagbibigay ng instruction sa bata, ang tunay niyang trabaho ay ang mahigpit na ipatupad ang bilin at ang regulasyon sa kanya ng kanyang mga magulang. So until Christ came, the law was like someone trying to make us behave. Magkaroon po tayo ng maayos na pag-uugali. Itinulak tayo ng kautusan sa paggawa ng kabanalan upang ipakita sa atin na kahit anuman ang ating gawing kabanalan ay walang saysay para makamit natin ang kaligtasan. Ito ang nakapagpahanda sa atin para tanggapin ang mensahe ni Kristo na nagdadala ng libreng kaligtasan. I hope naiintindihan niyo po ito. Only those who have known the oppression of the law will fully appreciate the redemptive work na ginawa ni Jesus at ibinigay sa atin bilang kaloob. Tuloy po natin Galatians chapter 3 verse 25. Datapot ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Napakalinaw po, di po ba? Ang pangungusap na ito ay nakamamanghang isipin na marami po ang hindi nakakakuha nito. We are not under the law anymore. Wala na po tayo sa ilalim ng kontrol ng kautusan. We are now under the Savior Jesus Christ Himself. Under grace na po tayo ngayon. Nagawa na ng kautusan ang kanyang trabaho. Ang dalhin tayo kay Kristo. At ngayon, we relate to God on the basis of what Christ has done for us and our faith in Him. Ituloy po natin, Galatians chapter 3 verse 26. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Itinutuloy po ni Pablo dito ang paghahambing o ang comparison na kanyang pinasimulan sa previous verse na dahil wala na po tayo ngayon sa control at authority ng schoolmaster, ng kautusan, ng pedagogos, wala na rin po tayo sa control at authority ng law. Mayroon na tayong kalayaan. Meron po tayong freedom, privileges, at karapatan bilang mga full-grown children. Hindi ibig sabihin ng ating pagiging malaya na hindi na natin gagawin ang mga good things at right things dahil wala na tayo sa supervision ng tagapagturo o schoolmaster. Ang ibig sabihin lamang nito ay may karapatan na tayo na pumili sa ating sarili or mag-decide ngayon nang hindi tayo motivated by fear na tayo po ay mapaparusahan o madidisiplina kapag hindi po tayo sumunod. We should live righteously because it is the best way to live. Kinakailangan po nating mabuhay ng may kabanalan, ng maayos. But not because takot tayong maparusahan kung di tayo makakasunod. Isang halimbawa po ay, kung natatandaan nyo noong araw nung tayo po ay mga bata pa, ay tinuruan tayo na bago tayo tumawid sa kalsada, dapat tumingin sa kaliwa at tumingin sa kanan para po sa ating safety. Di po ba? At sa mga pagkakataong ito na hindi tayo nakakasunod, dito ay napapagalitan po tayo o nadidisiplina po tayo. Meron pong punishment, may parusa. Kaya nung bata pa tayo, we follow this rule not to keep from getting hit by a car. Hindi po yun, hindi para hindi masagasaan, kundi to keep from being punished. Ito po yung naging motivation natin para hindi tayo mapagalitan, para hindi tayo maparusahan, sumusunod tayo. Yun ang dati nating motivation sa pagsunod. Pero ngayong adults na tayo, we continue walking by the same rule, pero hindi na dahil takot tayong maparusahan. Hindi na po ito kasama sa ating mga reasoning ngayon. Gayon din naman, the Old Testament gave standard that were enforced by punishments. Marami ngayon ang nakapagbibigay kahulugan nito na parusa ito ng Diyos dahil sa kasalanang nagawa natin o sa di pagsunod instead na pagmamahal ito ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak.
Kayo po ba? Napalo na po ba kayo ng inyong mga magulang? Sigurado po akong nasabi na nila na kapag napapalo tayo ay, "Anak, mas masakit itong pamamalo ko para sa akin kaysa sa iyo." And the reason the Lord gave the punishment of the Old Testament law ay upang ilayo tayo sa mga maling nagagawa natin at sa ating sarili at sa kasalanan para sa ating ikabubuti. Now that we are full-grown sons, full-grown children na po tayo ng Diyos, God is not punishing us. Pwedeng nasasaktan natin ang ating mga sarili dahil sa mga consequences ng mali nating mga nagagawa, but our Heavenly Father is not punishing us anymore. Galatia Kapitulo 3, talatang 27. Ito ay sapagkat lahat kayong binautismuhan kay Kristo ay ibinihis ninyo si Kristo. Sa ibang salin po ay ganito po ang pagkakasabi. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipagkaisa sa Kanya. Ang salitang nabautismuhan dito po ay galing sa root word na bautismo. And this word in English is baptism. It came from the Greek word na baptizo and primarily has to do with identification o pagkakakilanlan. Alam niyo po, in the first century po practice ng mga Romano, kapag inilubog nila ang isang light garment o damit sa dye o isang substance na nakakapagpabago ng kulay nito. Let us say, sabihin po natin kulay pula, yung dye. Inilubog po dito yung light na damit. Siyempre, pag angat po ng damit ay magiging kulay pula po ito. And the act of dipping it, resulting in changing its identity, was called baptizo. Dati po tayong na kay Adan. Tayo ngayon ay na kay Kristo. Ang ating identity at pagkakakilanlan ay nabago sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Noon tayo ay mabautismuhan kay Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Praise God! Galatia 3:28, malapit na po tayo matapos. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay iisa na dahil kayo'y na kay Kristo na. Wow, what an assuring statement. Nakamamanga po na hindi po ito naiintindihan ng ilang mga Kristiyano. Wala po tayong pagtatalunan kung ang isang Christian ay gustong maging Hudyo para maabot ang isang Hudyo. Okay lang po yun. Ito po ang sabi ni Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 9, talatang 20. Sabi niya, sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Tama po yun. In other words, he observed some Jewish rituals or tradition para maabot niya po ang iba pang mga Hudyo. Subalit kung ang isang Kristiyano ay magtuturo sa isa pang Kristiyano na by observing Jewish ritual, feasts, and traditions, they become closer to God or better than other Christian na hindi gumagawa nito. Ang turo pong ito ay mali. The law is past. The distinction created by the religious law that separated Jews and Gentiles, male, female, at iba pa po, no longer exists in Christ Jesus anymore. Sa pakikipagkaisa natin kay Kristo Jesus, tayong lahat ay naging iisa. We become one new man in Christ. Tayo ay naging katawan ni Kristo, joined together by faith in Christ Jesus. The only benefit that we can get from acting Jewish is to make their witness more acceptable sa mga Hudyo. Galatia Kapitulo 3, talatang 20, huling verse na po ito. At dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. What a powerful statement. If we belong to Christ, which we do,
Okay? Then tayo po ngayon ay binhi ni Abraham. We become Abraham's seed. At tuklasan po natin sa Galatians chapter 3:16 na ang pangako ng Diyos na ginawa para kay Abraham at sa kanyang binhi na si Kristo. Ang pagkilos o partisipasyon ni Kristo sa covenant na ito was on our behalf. Hindi naman kailangan ni Kristo na ma-justified sa pananampalataya meron po siyang righteousness kasi Diyos po siya. Kaya as our representative, the promise was made to Him. And since we are in Him, we receive the benefits. Guaranteed din po na ang covenant na ito ay hindi mabovoid ng ating mga maling performance. Dahil ang promise ay ginawa para kay Kristo at hindi sa atin. We just become beneficiary ng benefits na po ito. We are beneficiaries of His goodness at hindi po dahil sa ating sariling goodness. Ang ibig sabihin po, that God treats us today as He treats Jesus. Because we have become partakers with Him through faith. Nakibahagi tayo sa minanang mga pangako ni Kristo. Alam niyo po ang isang susi sa matagumpay na pamumuhay Kristiyano ay ang tingnan ang ating mga sarili na nakay Kristo tayo. Kasama ng lahat ng mga karapatan, mga pribilehiyo na mayroon kay Kristo. At kagaya ng sinasabi sa atin ng ating identification verse ng NCMI, sabi po natin Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in the newness of life. Tayo ngayon nangalibing nakasama sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay, na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Hanggang sa muli po, sundan natin ang next episode, ang umpisa po ng Galatians chapter 4. Ito po si Benjamin Tatlong Hari. Life is best lived by grace. Shalom!